Kaibigan, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naku, delikado yan. Pag ang isang tao nawalan ng pag-asa, hindi na siya susubok at gumawa ng paraan para malutas ang kanilang problema. Ang dami kong namimit ng mga tao na ganun, pag nawalan ng pag-asa, game over, talo na. Kaibigan, gawin mo tong 7 bagay, 7 hakbang para bumalik ang iyong pag-asa. Makinig ka. Be very blessed. Ang unang dapat mong gawin, thank God you're alive. Magpasalamat ka na buhay ka. You know, when you're still breathing, may pag-asa ka pa. Oo, alam ko minsan nakakalunod yung mga problema. You know, one after another, parang bagyo. Tapos ang dilim-dilim na ng paligid mo. Sinasabi mo, wala na akong pag-asa. Hindi, may pag-asa pa. How do I know? Buhay ka pa. At magpasalamat ka kay Lord. Lord, buhay pa ako. Thank you. Pangalawa, kailangan nagpasalamat ka sa mga pinakamalalaking mga blessings ng buhay mo. Thank God for your biggest blessings. Alam ko, may problema dito, may problema doon, pero alam mo, blessed ka pa rin. Bakit? Kasi, tingnan mo, isipin mo, ano yung mga pinakamalalaking mong blessing? Maski may problema ka. Oh, meron ka bang mahal sa buhay? Oh, nandiyan pa ba? Oh, mahal ka ba? At ikaw, mahal mo rin sila. Di ba? Baka nandiyan pa yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, best friend mo, asawa mo, anak mo. There are people in your life. Alam mo, blessed ka pa rin. Pangatlo, thank God for the blessings that you take for granted. Alam mo, may problema ka, aminin na natin, tanggapin na natin yun. May problema, may suliranin, may trial ka sa buhay. Pero, di ba? Blessed ka pa rin. Nakakalakad ka ba? Nakakakita ka ba? Nakakaparinig ka ba? Do you hear? Do you feel? Do you sense? Kaibigan, may pagkain ka ba sa lamesa? You've got a roof over your head. Lahat ito blessings. We take them for granted. Ito, may sasabihin ako sa iyo, ha? Importante. You are more blessed than you think you are. Ay, nako. Totoo yan. Alam ko. Parang ngayon, feeling mo, wala nang pag-asa. Ang laki-laki ng problema ko. Ay, nako. Please lang. Take one step backward and realize you are more blessed than you think you are at magpasalamat ka. The 3 first steps ng 7 steps na to is about gratitude. Napansin mo ba? Powerful. Thank God you're alive. Number 2, thank God for the biggest blessings in your life. Number 3, thank God even for the small ones, the things that we take for granted. Number 4, what is number 4? Change your self-talk. Alam mo si Viktor Frankl, isang prisoner sa Nazi concentration camp. Sinabi niya to, yung mga Nazi prison guards, naku, kinuha lahat ng aming kalayaan. Lahat! Sila ang nagdetekta. Anong gagawin namin? Anong kakainin namin? Anong damit namin? Pero sinabi niya, natuklasan ko, may isang kalayaan na hindi nila pwedeng kunin. Ano yon? The freedom to choose how to respond to the suffering around us. Diba? Grabe yun. Sinabi niya, I can respond with hope. I can respond with positivity. I can respond with faith. I can respond. Yung paano ka ba magre-respond sa mga problema na to? My dear friend, you have the power to choose. Which brings me to number 5. Number 5 is to be able to write down a plan. Di ba? Write down a plan. Maski 3 steps na. Ano gagawin mo? 1, 2, 3. Include the plan of thanking God. Di ba? Alam mo, maski mali-mali, maski hindi klaro, may plano ka. Number 6, keep moving. Keep moving. Making a decision and saying, hindi ako titigil, dito lang ako sa bahay, wala akong gagawin. Hindi, maglakad ka. Kausapin mo mga tao, magtanong-tanong ka. Number 7, be with hopeful people. Baguhin mo yung barkada mo. No? Kung lahat ng barkada walang hope, hanap ka ng mga taong may hope na kumikilos. No? At nagdadasal. Our gospel for today is about the Ninevites. Nakinig sila kay Jonah, nagrepent, nagbagong buhay. Bakit? May hope sila.
Yung mga Israelites, hindi nakinig kay Jesus. Bakit? Hindi nila nalaman na Jesus was their hope. Kaibigan, si Lord nandito ngayon. Hopeless ba ang situation mo? Punong-puno ka ba ng trials ngayon? Ang Panginoon ay ang hope mo, ang pag-asa mo. Kapit ka lang kay Lord. Kapit ka sa Kanya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, Ikaw ang aking pag-asa. Sabihin mo yon, Panginoon, Ikaw ang aking pag-asa. Kakapit ako sa iyo. Maniniwala ako, you are with me. In Jesus' name, amen. And amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito change your self-talk Imbes na, ay nako, wala na pag-asa. Ay nako, talo na. Wag, ganun. Ito yung self-talk mo. God is with me. Kasama ko si Lord. Amen. Tapos sabihin mo to, it will work out. It will work out. Lagi yan, it will work out. Maniwala ka. Meron akong ipa-plug, ipa-promote sa iyo. May seminar ako on Smart Couples Game Plan for Financial Success. It's for couples, it's for singles na wants to prepare themselves for that eventuality. Kaibigan, if you're working on your finances, sama ka sa seminar. Whole day, we'll work on your finances and you will realize, ay, ito pala kailangan ko. Ito pala, kilos! Kaya hindi pwedeng sa bahay lang, walang ginagawa, no? Nag-Netflix na, hindi. Be able to change by action and by hope. Make that decision. Yung description ay nandun. Ang link para sa seminar natin. It will be on October 16 from anywhere around the world. Come and join me and change your financial life. God bless you. I will see you tomorrow.